Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong viral video, yung isang mama nambatok o nanampal at kinasahan ng baril ang isang nagbabike o yung siklista, no? Meron po tayong nakita na video sa Facebook. Shout out po sa may-ari nito, tiyak to nasa social media naman na, naging public na ito. At kung sino man po ang may-ari, shout out po sa inyo. Ayan po, no? Panoorin po natin tong 19 seconds video, no? Tignan natin kung sino po talaga dito ang may kasalanan, no? Pansinin niyo po, no? Siguro ito ang pinag-ugatan, sa akin lang opinion, ang pinagkaugatan ng hindi magandang pangyayari dito. At pagpasensyahan nyo na kung may maririnig po kayong hindi magandang pananalita. Eto po. Ayan o, kupal o. Ang ina mo. Ayan. Ayan. Gago, may baril. So, yun po, no? Nakakita nyo, yung isang kotse, parang napadaan po yata siya sa isang bike lane. At ito namang nagbabike, syempre, papalabas yung nakapula, na parang natamaan niya at napapalo siya dun sa sasakyan. So, sa aking opinion, no, may mali po yung nakakotse. Bakit ikay naman dadaan doon sa bike lane? Bike lane is strictly for bike lane. Yung mga nagbabike, bakit kayo naan doon? So kasi po, mga kababayan, meron pong iba dyan na sinasabi na yun daw bike lane ay hindi naman strictly for bike lane. Anong pagkakaintindi mo doon sa logo na yon? That lane is for bike. Di po ba? Share the road daw. Kaya nga kayo na mga four-wheelers, no, hindi pwede doon sa bike lane, strictly for bike lane. Ano bang pinagsasabi ko, mga kababayan? Eto po, dito po, sinerch ko yan sa Pilipinas, Bike lanes are strictly for bicycles only. Failure to comply will lead to apprehension. Balita po yan sa ito, Yoga Auto, no, noong January 2023. Ayan po, saan yan? We are all aware of the bike lanes that have been dedicated for our fellow pajackers to use and travel safely along main roads. The reality is though that motorists, two and four-wheelers alike will ride along the bike lanes that render them useless for bikers. In a bid to remind and warn the motoring public of the proper use of lanes, the Interagency Council for Traffic, the PCG, and the Quezon City Department of Public Order and Safety crack down on those using motor vehicles along the bicycle lanes. O kayo po dyan na nagsasabing share the road at hindi naman daw, hindi lang para sa bikers yung bike lane pwedeng magamit. Ayan po sa QCPD pa. QCDPD, Quezon City Department of Public Order. Saan ba nangyari yung sakuna? Di ba sa Quezon City? At nagsalita na nga po dyan si Mayor Joy Belmonte na that she will not allow whitewashing of the incident. Kasi po napapabalita na parang hindi na po magkakaso yung siklista. No? Ito, motorcycles, four-wheelers, trucks, not allowed to traverse along bike lanes. O anong naintindihan nyo dyan kung sino ka man na nagsasabing yung bike lanes ay hindi lang sa bike. Pwedeng magamit ng motorsiklo, ng four-wheelers, trucks. Nek-nek mo, magbasa ka, ayan pa sa mismong QCDPD. Bike lanes are for bike lanes. Huwag kang pasaway. Kung kaya mong magpasaway, di huwag ka nang mandamay ng ibang tao. Di po ba, wag ka nang mandamay ng ibang motorista na sasabihin mo, nagbibigay ka ng misinformation na ang bike lanes ay pwede rin ang mga ibang mga motorista. Anong mahirap sa pagkakaintindi mo ng bike lanes are for exclusively for bike lanes?
lalo na sa Quezon City. Di po ba? In case it's been forgotten, the Philippine Bicycle Act has been filed in Congress last year. Following the pandemic, the use of bike as a primary means of transportation has been given enough attention by the government and the public. Quezon City, for example, has approved an exclusive bike lane along Commonwealth Avenue to make travel easier and safer for the padjakers. Unfortunately, a lot of motor vehicles owners pay no heed to it. Mga pasaway eh. Tapos magsasabi pa na pwedeng magamit ang bike lane ng ibang mga motorista. Ay pasaway ka. 'Di ba? Talagang may karapatan yung siklista na magalit. Pero ang nangyari, makita nyo naman yung biglang huminto eh. Hindi naman natin alam kung tinapik na kaagad siya, pinagsabihan siya nung siklista na bawal ka dyan. Nung huminto siya, siyempre yung momentum nung siklista, tatama sa kanya, and then the following momentum nung naganon na siya, siyempre mapapahawak siya dun sa door nung sasakyan. Yun ang tapik. Sa tingin ko, based on the video. No, pasensya na po kayo dun sa hindi magandang pananalita ng vlogger. Ganun po talaga ang reaction niya. Anong sabi niya? Ayan si Kupal. Sino sinasabi niyang Kupal? Di yung nasa kotse, si Mr. ano bang pangalan nito? Mr. Gonzales, no? Sabi po dito sa balita ng Philstar Global, gun-toting driver surrenders to Quezon City Police Department. Sumuko daw po pala itong nakakotse, no? A motorist seen in a viral video striking a cyclist and drawing a gun on him near the Welcome Rotonda in Quezon City. Quezon City. Meron silang ordinansa. Ang bike lane is for bike lane. So why do you have to say na pwedeng magamit ng ibang motorista ang bike lane? Pasaway ka. On August 8, surrender to the Quezon City Police District yesterday. Ang pangalan po nung sumurrender at nung gun-toting, hindi po nanutok. Kasi gun-toting, iba naman to. Yung bang kumasa lang, kinasahan niya po kasi sa video hindi po pinakita kung tinutok eh. Nanampal ng batok, tapos binunot ang baril, kinasa. Hindi po pinakita sa video na nanutok. Ayun ang kung may nagsabing nanutok, hindi po tama yun. Willie Gonzales surrender came hours after lawyer and avid cyclist Raymond Fortun shared the video uploaded by Facebook user Mr. BL Vlogs. Other reports identified Gonzales as a retired policeman. Ay nako, hirap nga naman ito, no? Baka kaya pala nasabi ni Madam Joy Belmonte na ayaw niya ng whitewashing, no? Yung bang i-cover up. So anong nangyari? Kaya nagagalit po si Attorney Raymond Fortun, no? Ito po sinasabi ni Brigadier General QCPD Chief Nicola Torre, na yun daw pong siklista at yung si Gonzales ay nagka-agree na po. Nag-settle na daw sila, no? At isinurrender din po ni Gonzales yung kanyang baril, no? At the same time, meron pa po yata siyang ibang mga baril. Ito ang sabi ni Brigadier General Torre. Should the cyclist decide to sue Gonzales, the motorist might face charges of light or grave threats and illegal possession of firearms. Ayan po, no? Quezon City Mayor Joy Belmonte has directed the QCPD and the QC Law and Order Cluster to investigate Gonzales. The city government strongly condemns this gun pointing, hindi po gun pointing Kinasalang po, kasi sa video para lang po malinawagan kayo, hindi po pinakita sa video, hindi ko po nakita na itinutok. Kinasalang, no? Incident against a cyclist which happened in Welcome Rotonda. It has always been the advocacy of the city government to keep our bike lanes safe for all cyclists. There is no space for violence in Quezon City. We assure that the public of our swift action on the matter. Inasmuch as we want to immediately impose sanctions based on the viral video, we have to observe and respect due process, and this includes a fair conduct of investigation. Tama nga naman po siya, no? Ito po yung sabi ni LTO Chief Vigor Mendoza, no? Kasi daw po nababalita na itong sasakyan ni Mr. Gonzales, yung kumasa pa nung baril, ay
hindi po rehistrado. Naku, delikado to, no? Ayun po yung sabi diyan, no, Manila Bulletin, no, motorists in Bailaro Ridge video not registered car owner. LTO vows swift action. O ayan po, naku, Mr. Gonzales. No, at ang tanong ko, bakit nakipag-areglo nga ba yung siklista dito sa motoristang ito? Ito po ang sabi ni Attorney Raymond Fortun. Siya po ang talagang dito, didepensa kasi siklista rin siya, mukhang nasa association siya ng mga cyclist no? Ito po, binatukan, kinasahan ng baril, tapos kinaladkad doon sa police station, and then sa gitna ng mga nakapaligid ng mga pulis ay pinwersya siya na pumirma ng isang kasunduan umano na si raw ang may kasalanan at siya dapat magbayad ng 500 pesos. Wala naman talagang ginawang masama itong siklista na ito. Ito naman po ang sabi ni Mr. Gonzales. Pagkatapos ng konfrontasyon na nakita nyo sa viral video, ako at ang siklista ay pumunta sa police station kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Sana hindi mo na siningil ng 500 pesos lang yung damage na sasakyan mo. Kaya mo naman sigurong ipagawa na lang yan. At the same time, sa akin pong opinion, baka siya ang unang may kasalanan. Kasi bakit? Dumaan ka dun sa bike lane Tandaan nyo, binasa natin dito, yan ang pruweba, na ang bike lane ay para sa bike lane. Ayun din ang sabi sa QC, di ba? Na kaya nga sila gumawa ng bike lane para sa mga padyakers, for the safety of padyakers using the main road. Kaya wag nyong idadahilan na pwedeng pumasok doon ang mga motorist na may four-wheelers, no? Padyak nga pang bisikleta. Sabi nga ng iba, bitikleta. O bakit padadaanin doon? Bike lanes are strictly for bicycles only. Ayan Yoga Auto, January 19, 2023 report. Kaya kayo na nagsasabing, pwedeng gamitin yan, isa rin kayo sa pasaway siguro, no? Kaya nagagalit si Fortun kasi agrabyado na yung siklista, no? Siya palalo yung pinagbayad sa pinaligiran daw siya ng mga pulis kasi iniisip nila, kamista nila si Gonzales. O di po ba? O ngayon, may hinanakit naman si Gonzales ngayon. Nakikiusap siya, no? After nung kahambugan niya, kayabangan niya, na iniisip niya na agrabyado siya ng siklista dahil nabunggo. Kung hindi ka ba naman timang, di sana kung sinisigawan ka ng siklista, bawal ka dito, bawal ka dito. Kung tinapik man yon, bakit hindi mo na binlock yung way niya? Di sana, kung cooler heads ka, at ikaw naman ay matanda na, at ikaw yata isang government official based on dito sa lapel mo, sa pin mo, at ikaw ay retired police o whatever, sana para wala nang diskusyon, tumabi ka na lang muna, tapos tinignan mo yung sasakyan mo, no? O sabihin mo na lang, pasensya na, Brad, nagmamadali lang. Siguro maintindihan ka nung siklista Huwag ka nang bumawi kaso siguro alam mo may dala kang baril, lisensyado ka, dati kang pulis. O ayan, sinong naunang namisikal? Ikaw. Sinong nagkasa ng baril, pananakot? Ikaw. Ano lang ginawa ng siklista sa iyo? Siguro minura ka lang, no? Kasi nandiyan ka sa bike lane. Ngayon nakikiusap siya na maging responsable daw po ang mga vlogger sa social media. Pasensya ka, panahon ngayon is advanced na ang social media. Pasalamat pa nga dito sa nag-video dahil nakuhanan ng video yung kalokohan mo paano na lang, insidente lang, aksidenteng pumutok at may tinamaan, nabawian ng buhay, na perwisyo mo, sasagutin mo ba? Do you have a balls or man enough to itakbo mo sila sa emergency room kung sakali lang pumutok, nakalabit mo ang gatilyo, pumutok. O di kaya tinamaan tong siklista, namatay. Di ba nakaperwisyo ka? Dahil lang sa ang iniisip mo wala kang kasalanang ginawa. Bike lane yung dinaanan mo magagalit tong siklista. Kasi nga ginawa yung bike lane para sa kanila. Hatingin mo naman, tama ginawa mo. Kaso bicycle lane Di po ba? Nakikiusap ka sa mga vloggers. Pasalamat pa sa vloggers dahil merong ganyan na video. No, pasensya ka. Ikaw ang nabidyohan.
sa ginawa mo. Di po ba? So, meron ka bang patunay na yung siklista ang unang nanakit sa'yo? Pakita mo rin para mabatikos din namin yung siklista. Kaso, wala po ako nakikita. Itong nakita ko ito ang kumakalat sa social media. So, pasensya tayo. No? Kawawa yung mga anak daw niya, ang pamilya na, ganun talaga dahil sa action mo. Imbis na maging mahinahon, walay. Di po ba? Pasensya naman, no? Saka doon po sa nagsasabing ang bike lane ay pwedeng daanan ng mga ibang motorista, mali po kayo. Huwag kayong pasaway din. Kung meron sa bayan nyo yan, ano kayo? Kaya nga may hiniwalay na nga yung bike lane para hindi po sila madisgrasya for their safety. Pati ba naman yung katiting na pirasong daanan ng bike lane gusto nyo pang agawin? Ano kayo? Kaya hindi tayo aasenso Hindi kayo marunong sumunod sa patakaran, sa batas. Hindi po ako nagsisinungaling dyan. Ayan report yoga auto. Tapos sasabihin nyo na okay lang na dumaan sa bike lane yung mga kotse, mga motorista. Ano ka? Sorry ka, misinformation po yan. Wag mo nang ipagtanggol yung kalokohang ginawa nito. Di po ba? Kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi ninyo? Dapat po bang magkaso yung itong siklista na ito, no? Kakaawa Kaya nga po si Attorney Fortune nangangamba rin sa buhay niya kasi nilabas niya to kasi siyempre kasamahan niyang siklista. Kailangan niyang protektahan hindi lang sa government employee itong si Mr. Gonzales. Kailangan managot talaga si Mr. Gonzales diyan. Kaso mukhang mahirap na to kasi pag magsasampa ng kaso itong siklista, baka lalong manganib ang buhay niya. Dating retired police si Mr. Gonzales, baka may mga kapit pa yan, may kamista pa. Wag na, di ba? Maski nasabihin pa ni Madam Joy Belmonte sa kanyang tweet o whatever, sa kanyang statement, mukhang good luck, Madam Belmonte, maski na protektahan mo pang buhay niya sa kanyang pamilya niya, hindi mo alam kung anong mangyayari sa kanya, di po ba? Kayo po, mga kababayan, no? Ano pong inyong masasabi, no? Sino ang tunay na salarin dyan? Ano yung sasabihin sa akin, ang bike lane ay hindi lang para sa mga bikers. Kaya nga may bike lane. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.